mga panaginip tungkol sa pera ay hindi bihira. Ipinapahiwatig nila ang iyong lakas upang makamit ang iyong mga layunin at kagustuhan. Ang pera sa isang panaginip ay maaring sumasalamin sa iyong antas ng kumpiyansa at halaga sa sarili. At ang panaginip na ito ay maaring magpahiwatig ng iyong kakayahang gawin ang nais mo sa buhay. Ang pera din sa panaginip ay sumisimbolo rin ng iyong pananalapi, personal na mga halaga at pakiramdam ng seguridad. Nagpapahiwatig din ito ng mga oportunidad na ipinakita sa iyo. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa ating channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click mo na rin yung bell na yan sa side para naman ma-updated ka sa ating mga bagong videos. Okay, bago tayo magsimula, naniniwala ka ba sa Feng Shui? Kung oo, ang bidyong ito ay para sa iyo. Front door. Paano nga ba ito ayusin ng tama upang maakit natin ang mga bagong opportunities at magandang kapalaran? Sa Feng Shui, ang pintuan sa harap ay isa sa pinakamahalagang lugar sa iyong tahanan. Dito pumapasok ang lahat ng enerhiya sa iyong tahanan na nangangahulugan kung paano papasok sa iyong tahanan ang mga oportunidad, swerte at magandang kapalaran. Kahit na madalas kang gumamit ng ibang pinto katulad ng pintuan sa garahe o pintuan sa gilid o di naman kaya ay pintuan sa likod ng bahay, para sa mga hangarin ng enerhiya, ang pintuan sa harap ay ang nasa harap ng bahay na karaniwang nakaharap sa kalye. Kaya naman narito ang mga pinakamahusay na tips upang i-feng shui ang ating pintuan. Number 1. Kulayan ito ng isang kulay na gusto mo. Sa Western Feng Shui, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pagkukulay ng pula ng iyong pintuan sa harap o ibang kulay na tinatawag na swerte. O kaya naman nais mong gumamit ng isang kulay na gusto mo. Kung nais mong tanggapin ng maliwanag, masayang enerhiya sa iyong bahay, pinturahan ito upang ikaw ay masaya sa tuwing nakikita mo ito. Sunod, linisin ang iyong pintuan ng madalas. Maaari mong ihalo ang konting asin sa tubig at ilang patak ng essential oils na makatutulong sa pag-clear ng enerhiya. Habang pinupunasan mo ang iyong pintuan, isipin ang tungkol sa pag-aalis ng lahat ng hindi dumadaloy na nabuo na enerhiya. I-visualize ang mga bago at masasayang enerhiya na pumapasok sa iyong bahay. Number 3, panatilihing walang dumi at alikabok ang iyong beranda. Walisin ang dumi mula sa iyong tahanan upang ang lumang energy ay hindi makapasok sa iyong bahay. Gayon din, huwag kalimutang ipagpag ang dumi mula sa iyong mga welcome mat. Number 4, pumili ng welcome mat na gusto mo. Speaking of welcome mat, pumili ka ng isa na gusto mo. Gayon din, isipin ang tungkol sa simbolismo kapag pumili ka nito. Halimbawa, yung nakakatuwa. Isipin ang iyong mat bilang unang bagay na nakikita ng bagong enerhiya at oportunidad pagdating sa iyong pintuan. At pumili ka ng isa na magpapasaya sa iyo, ngunit walang mga negatibong konotasyon. 5. Maglagay ng mga uri ng masasayang dekorasyon. Tandaan na pumili ng isa na gusto mo at palitan ito kung nagsisimula na itong mag-fade or maging madumi. Number 6, maglagay ng halaman o bulaklak sa beranda. Ito ay upang mapataas mo ang iyong kasaganaan at maakit ang bagong energy. Ang mga halaman ay enerhiya ng kahoy na nangangahulugang paglaki at oportunidad. Muli, pumili ng halaman na gusto mo. Maaari mo namang ilagay ang isang halaman ng jade sa iyong beranda o sa loob ng iyong pasukan na kung saan ay isang traditional na Feng Shui lucky plant. Sunod, dapat walang bagay na nakakahadlang sa iyong harapan na pintuan. Pag-isipan ng tungkol sa kaligtasan at tinatanggap na enerhiya. Nangangahulugan ito na walang bagay na nakakahadlang sa iyong pintuan sa harap o nakabiti na masasagi mo pagpasok mo sa iyong bahay.
Gayon din isipin ng tungkol sa pag-iingat ng cactus o iba pang mga spiky plant na malayo sa pasukan. Ang mga spiky plants na to ay mapanganib na halaman na maaring magkaroon ng isang proteksyon na kalidad naman na maaring maging maayos kung nakatira ka sa isang abalang kalye o kailangan ng labis na proteksyon sa bahay upang makaramdam ng ligtas. Ngunit kung ang mga bagay ay tila hindi naman nangyayari sa iyong buhay, isaalang-alang mo na lamang ang paglayo sa kanila mula sa pasukan. Number 8, magdagdag ng isang hollow at metal wind chime. Ang mga wind chime ay tumutulong na pukawi ng chi energy at makatutulong ang mga tunog upang akitin ang bagong energy at vibration na boses. Siguraduhin na pumili ka ng isa na gusto mo at huwag pumili ng isa dahil lamang sa maswerte para sa Feng Shui. Number 9, tiyaking gumagana ang iyong ilaw sa beranda at palitan ang mga bombilya kung pundi na ito. Ang mga ilaw na bombilya ay kumakatawan sa energy ng apoy na nagpapahiwatig ng iyong kasaganaan at pagkakataon. Ang mga pundi na ilaw kahit saan sa iyong bahay ay kumakatawan sa hindi dumadaloy na enerhiya, ngunit ang mga ito ay lalong mahalaga kung ito ay nasa iyong beranda. Number 10, magdagdag ng isang fountain sa iyong bakuran sa harap o sa harap ng pagpasok. Ang mga bukala ay kumakatawan na mahusay na dumadaloy na energy, kaya siguraduhin kung ang fountain ay may isang tukoy na direksyon ng daloy ng tubig na dumadaloy ang direksyon patungo sa iyong tahanan. Maaari ka ring magdagdag ng isang tangke ng isda sa loob ng iyong entryway upang maligayang pagdating ang masaganang chi sa loob. Number 11, huwag ilagay ang mga bagay sa beranda o sa harapan ng bakuran ng mahaharangan ng iyong pintuan. Nais mo ng energy na malayang dumaloy hanggang sa iyong tahanan. Kaya't kung may isang bagay na humahadlang sa pintuan ay hinahadlangan din ito ang kasaganaan at pagkakataon. Gayon din panatilihing direkta ang entryway sa loob ng walang kalat sa harap at malinis. Tinutulungan nito ang bagong enerhiya na pakiramdam na maligayang pagdating sa iyong bahay. At panghuli, panatilihing maayos ang lahat. Kung ang iyong pintuan ay madikit, lumalangit-ngit o hindi naman kaya ay mahirap buksan, langisan ang mga bisagra o ayusin ito sa lalong madaling panahon. Hindi lamang ang makakatulong ito sa pagtanggap ng enerhiya, ngunit makakatulong din ito sa iyong pakiramdam na mahusay kapag pumasok ka sa iyong bahay. Kung palagi kang nakaharap sa pagpapanatili na hindi mo nagagawa o isang bagay na nakakainis sa iyo, yun ay isang magandang tanda na may kailangan ka nang baguhin. Nakakaapekto ito sa iyong lakas kung saan ang totoo ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang ibang energy na pumapasok sa iyong puwang. Alright guys, at dyan na nga po nagtatapos ang ating video for today. Sana po ay naibigan nyo ang mga tips na ito para sa ating front door at harapan ng bahay. Nasa inyo naman yan kung susundin nyo ito or paniniwalaan. Well, kung gagawin nyo naman, wala naman pong masama at maganda naman po ang mga tips na ito. At tiyak naman na magugustuhan nyo naman ang resulta kung susundin nyo naman ito. Dati ang aking buhay ay kulang sa sigla. Gandang taglay ko ay hindi nila makita. Ngunit nang ikaw ay makilala, ang beauty ko'y lililingon na. So pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, gagandang buhay. Pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, mundong magiging makulay. Pick and pack, shop till you drop.
sa Easy Shop. Gaganda ang buhay, pick and pack. Shop till you drop sa Easy Shop. Mundo'y